brother, one of our brother ay nauwi na for good. Sabi niya, 10 o'clock pa lang, nag-abang na siya sa kanyang at magpipiti na siya. Naglilingkod sa Panginoon, pero ang isip ay nasa oras para makalabas na at makapaglingkod sa Panginoon. But there was a time na namatay ang kanyang amo. Kahit pamilyo ng pera. Umuwi sa Pilipinas, nag-chat sa akin siya the other day. Sabi niya, Pastora, ang hirap pala dito sa bansang Pilipinas. Bahala ko pa rin bumalik ng abroad. Umuwi ako, nasumpungan kong kahit man lang higaan, wala, nabili ang asawa. Na kami naghiga lamang sa sahig. Bumili ako ng higaan ng pagdating ko. Ano po, nasayang ang pagstay natin sa bansang Israel. Kung hindi natin ibigay ang ating sarili sa paglilingkod natin sa Panginoon. Uuwi tayong wala. Di bali tayong wala as long na tayo'y buong-buong naglilingkod sa Diyos. Buong-buo yung altar natin sa pag-worship sa Panginoon. Hallelujah! May target man tayo within 5 years. More than million ang pera natin. Sabi nga ni Pastor Aloma, sabi kay Pastor Nanay, chik-chak lang $100 isang araw. Mamalengke ka lang chik-chak. Hindi dahil mag-fear tayo, kundi palagi po ang ating puso ay buo. At yung altar na yun ay buong buo. Dahil alam ko, pag buong buo yun, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And repair that altar by paying attention to the word of the Lord. Sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 20, hindi ko na po inaano Sister Dada kung masundo niya kasi nagbibilis din po ako ng time. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Sabi po ng Panginoon ng Proverbs, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them. They are life. Siya ay buhay sa mga humahanap sa Kanya. Hallelujah. And health to all their flesh. At ito po ay magiging kalakasan, magiging kagalingan para sa mga lahat ng humahanap sa salita ho ng Diyos. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Hallelujah. Amen. Napaka-importante na ang ating tainga, every time na gumagawa natin, every time na may nagsinasabi tayo, kailangan pong incline yung ating mga tainga sa boses ng Panginoon, hindi sa boses ng kapwa natin, kundi sa boses ng Panginoon at sa salita ho ng Panginoon, dahil ito po ay buhay. Kung naghahanap po tayo, kumakain at gusto nating mapapahaba ang buhay, pero higit na buhay ay ang salita ho ng Diyos. Kung gusto natin ng forever living, mamamatay ka pa rin. Sabihin mong klaseng mga living dyan, mamamatay ka pa rin in a certain time. Pero pag ito po ang ating kainin, kailanman ay hindi tayo mamamatay. Dadalhin tayo ng Panginoon sa kalangitan. Hallelujah, 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 hallelujah. And then repair this altar by attitude. Sabi po din sa Ephesians chapter 4 verse 30 hanggang 32. Sabi to, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of your redemption. Verse 31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking put away from you with all malice. Verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ also forgave you. I-repair din po natin yung altar ng ating pag-uugali. Hello? Kung bakit minsan yung altar natin ay medyo nasisira, it's because hindi tayo careful sa mga ugali natin. Hello? Na kailangang ma-repair ang pag-uugaling ito. Sabi dito sa Ephesians, salita